ba ang topic na 'to? And so actually, hindi lang 'to about so 'tong training po na 'to is from VP ICA. Okay? So ngayon, anong purpose? Kasi siyempre, kahit naman face-to-face na marami nang nag-o-offline or yung mga offliners, importante pa din na sinasabay natin yung online. 'Di ba? Kasi kumbaga, ito yung isa sa mga ano, yung pinaka-accessible. Example, papunta ka sa Tokmo. Siyempre, hindi na kunyari, babiyahe ka. 'Di ba? So, pwede naman na habang nasa biyahe ka, na nagche-check ka ng online mo, meron ba mga taong pwedeng kausapin, o kaya naman nakapag-post na ba ako, nakapag-story na ba ako. So, pwede natin itong isabay dun sa ginagawa nating pag-offline. So, and also, no, this is very basic kasi baka mamaya meron tayo dito yung mga ano no, yung mga yepsters natin na ano, tsaka yung mga 'di ba? Yung mga young at heart, 'di ba? Na dito po no, very very basic lang po yung pag-uusapan natin. So whether hindi ka techie or techie ka, magagawa mo siya. Okay? So like what I've said earlier, very important na maayos natin yung social media natin. Kasi bakit? Ito yung unang makikita ng tao. Tama? Ito yung, ay, pagka-check ng profile mo, ay, ito pala si ano, ito pala si Normita. Okay, so tandaan natin na first impression means a lot. Diba sabi nga, pag offline nga ilang seconds na ano, ilang seconds na pag nakita ka ng tao, magde-decide siya kung gusto ka niya or hindi. Ilang seconds? Sige nga, yung makakasagot, may ano, may $1 documento rose. Uy, pinasa bigla, no? Ayan, ilang seconds bago masabi ng tao kung gusto ka niya or hindi na kausapin? Sabi ni Mentor Chona, 3 seconds. 'Di ba? Partida, ano yan ha? Face to face or offline yan. Paano, what more kung online? 'Di ba? So, very important na makita, kumbaga parang profile mo pa lang, nakakaengganyo na. Okay, so Mentor Sean, paano ko ba aayusin yung social media ko? Okay, so number one, syempre, ang goal natin is to build credibility at maging attractive as much as possible online. 'Di ba? Kasi syempre, yun yung unang makikita ng client mo, and at the same time, do this consistently and make it your daily habit. 'Di ba? Kasi syempre makikita ng ano mo, kumbaga, tandaan natin mga mentors to, yung mga friends natin sa mga social media platforms natin. Ano yan mga viewers natin yan 'Di ba mga, kumbaga parang tayo artista, pinapanood nila yung mga bawat ginagawa natin. No, so dapat talaga everyday updated sila. O, 'di ba? So ngayon, yan, let's start with number one, yung homepage, 'di ba? Or yung profile page natin. So sa profile page, importante yung profile picture natin. Okay? Sige mga mens, okay lang ba? Open natin yung Facebook natin, tapos i-check natin kung yung ating bang profile picture ay clear yung muka or kita yung mukha natin. Kasi mga mentors, no, may iba na ang profile picture may nakatakip na buhok, ganun, o kaya naman yung ang ganda tignan, aesthetic, 'di ba? Yung may mga kinang-kinang pa ng araw, ganun. Ang ending hindi na nakikita yung muka. Kaso mga mens, 'di ba ang point nga is kaya sinasabi dito na kailangan clear photo of you para tumatatak ka dun sa kausap mo. Nagiging ano ka, memorable ka dun sa kausap mo kasi, ay, ito pala yung itsura ng kausap ko. 'Di ba hindi siya nakikipag-usap sa aso kasi 'di ba minsan yung iba ang profile picture yung alagang aso, o 'di ba? Nagtataka, ay, yung aso nagbebenta ng barley, 'di ba? So mas maganda na mukha mo yung nakalagay dito, yung clear photo mo. Okay, ano ba yung example ng hindi dapat? Ito yung sinasabi ko kanina, yung ang lakas makaano aesthetic kaso di naman makita yung mukha kasi ang labo. Tapos may mga kinang-kinang pa. 'Di ba? So ang maganda niyan, syempre yan yung kita yung facial features mo. Yung tipong mag-aano ka, yung parang one by one picture, ganon. Okay? So very important yan mga mentors, no? And syempre sino dito yung mga naka-Android? 'Di ba sa Android meron yung ano, yung chat heads? 'Di ba? So every time na magcha-chat ka dun sa taong yun or sa kausap mo, yung mukha mo yung makikita niya lagi. So tendency niyan, maaalala ka niya every time na papasok sa isip niya yung barley. Kasi ay teka lang, ito yung nagpo-post about barley, ito yung nag-chat sa akin tungkol sa barley. Okay, so mas nagiging ano ka, mas nagiging mas tumatatak ka
dun sa utak nung kausap mo kasi may muka siya na nakikita, 'di ba? So next natin diyan is yung cover photo or yung billboard. Ano ba yung nakalagay sa cover photo mo? Baka mamaya ano lang 'yan, plain lang 'yan. So maganda diyan is yung kung ano ba yung tungkol sa'yo, ano yung gusto mong i-attract, 'di ba? Ano yung passion mo and your branding. Yung iba kasi dito ang nakalagay, tawag nito, yung team nila. 'Di ba? Nakalagay kung gaano kalaki yung team nila, diyan nakalagay sa cover photo nila. Yung iba naman, yung dream board ginagawang cover photo, 'di ba? Yung iba naman lifestyle. So nasa sayo, ano ba yung branding na gusto mong makilala ka ng tao or gusto mong tumatak ka dun sa mga tao. Okay? So very important din 'yan mga mentors. So pwede niyo ilagay diyan yung mga achievements nyo, 'di ba? Yung pag nagta-top kayo, pwede niyo ilagay diyan, 'di ba? Or i-collage nyo pag sunod-sunod na ano na mga achievements, ganyan. And at the same time mga mentors, gumamit po tayo ng totoong pangalan. Baka mamaya may mga stage name pa tayo dito, mga mentors. Hindi po tayo artista sa ano, yung tipong may mga stage name pa. No, tinanong, sino to si ano? Juan Bautista. Nag ano, pumunta ng office. Sino po si Juan Bautista? Ay, ano po yun? Ako po yun. Tapos pinakita mo yung ID mo, si Giancarlo Binluan. Ah, bakit iba yung pangalan mo? Ay, stage name ko po yun. Di ba? Nagtaka pa, baka matawag ka pang scammer. So, mas maganda yan mga mentors, gamitin natin yung totoo nating pangalan. Yung ano wag na ring baliktad kasi yung iba naman, totoo ang pangalan kaso nakabaliktad naman. Paano babasahin nung ano yun? Paano babasahin nung customer mo? 'Di ba? Tas yung iba naman, ano, Chinese ang ano or ibang lengguwahe yung gamit, ibang characters. 'Di ba? So mas maganda yung totoo mong pangalan. Okay? Tapos, syempre importante rin yung bio section. Lagay mo dyan yung details about you. Maximum of 3 lang. 'Di ba kung titignan nyo mga mentors yung bio section ng ating mga top mentors, napaka-iksi lang. Hindi siya yung parang ano, biography yung ginawa. Okay, very ano lang, very detailed at saka direct to the point yung bio section nila. So gayahin natin mga mentors, okay? Next natin is yung intro section. So dito ka pwedeng pwede mo ditong ilagay na your distributor of I Am Worldwide. 'Di ba? Tapos pwede kung mayroon kang page, pwede mong ilagay na owner of ganito, ganyan, na ganitong page. Tapos kung saan ka nag-aral, no? Kasi minsan may mga makukuha ka din diyan na ano na to client na pag save kayo ng school na pinag-aralan. Pwede ka din diyan pwede ka din diyan check sino dito yung mga pwede kong offeran, ganito ganyan, 'di ba? Tapos pwede mo ring i-connect dito sa intro yung iyong ayan, one way to build rapport din kasi pagka nilagay mo kung saan ka nakatira or sa new school mo, pwede mo sabihin na, ay, taga-Antipolo ka rin din pala. Alam mo, maganda kasi magkaka-office tayo dito, ganito, ganyan. Diba? So, pwede mo siyang pang-build ng rapport din. No, and at the same time, i-connect mo rin dito yung mga iba mong social media account. No, para at least mas marami pang makikitang proof yung client mo na ay teka, ito active talaga tong taong to. Okay? And syempre, yung mga pinned photos, mga mentors, 'di ba meron doon yung pagka-open mo may parang 9 pictures na makikita agad ng mag-o-open ng profile. So lagay mo doon ano yung pwedeng travel, yung mga achievements mo, 'di ba? Tapos at the same time, yung mga best photos of you, ilagay mo yun sa pinned photos mo para nakikita ni client. Okay? Tapos, next, post consistently. So, dapat laging nakikita yung iyong presensya online. Okay? So, ano ba? Ito minsan nagiging problem especially pag nagsa-start ka ng online marketing or pag tumagal ka na, minsan nakakalimutan mo, ano ba yung mga dapat kong i-post? 'Di ba? Kasi ang problem, minsan pagka nagsa-start ka, ang pino-post mo agad puro barley, sunod-sunod pa. Anong tendency? Ang tendency pagka puro barley ang pinost mo, hindi ma-attract si client. Anong isipin ni client? Naku, pag yan ba yung pag nag-join pala ako dito kay Kumaring Chona, puro pala barley po-post ko. Anong nagmumukhang ano ang ating Facebook? Nagmumukhang tindahan. No, so bibigyan ko kayo ng idea ano ba dapat yung mga pino-post every day, 'di ba? So sabi dito focus on values, lifestyle and results. 'Di ba? Hindi lang naman sinabi na more on products lang. No, so gawin nating basehan itong tatlong 'to. Okay, sa kung ano yung mga dapat nating i-post.
Okay, so number one, ayan, ano ba yung mga pwede kong i-post, mga dapat kong i-post? Siyempre, activities mo. Example, ngayon, nagte-training tayo, pwede mo tong i-post. Okay, ongoing training right now sa aking online business. 'Di ba? O kaya naman, pag may pay-in ka, pwede mo ring i-post yan. Yung mga mentorings, meetings, yung mga bondings, i-post mo rin yan. O next, yung mga products naman, I am worldwide. Pag kumita ka, pwede mong i-post yan. Pag ano, yung income din ng mentor mo, pwede mo ring post. Basta wag mo lang aangkinin. 'Di ba? Tapos yung progress mo, kasi nakikita din yan ng ano mo ng mga friends mo sa Facebook, yung progress mo na, ay teka lang, nag-start si Kumaring Rose, hindi naman nagsasalita yan eh. Hindi na mahiyain yan. Pero ngayon nakakapag-host na, ano kayang meron kaya yung worldwide na nakapagpa-improve or nakapagpa-upgrade sa kung sino si Rose dati. 'Di ba? Kasi minsan ano yan eh, yun yung tinitignan din ng tao. Ano ba yung change na meron sa'yo? So, dapat napopost din po natin yan. Okay? Tapos, syempre, yung big time lifestyle. Ano na ba yung mga example, yung mga ano, dati hindi ka naman nakakapag-Starbucks, pero ngayon, because of I Am Worldwide, makabenta ka ng isang box, may pang Starbucks ka na. 'Di ba? So ngayon, feeling mo parang wala lang yun kasi Starbucks, kape lang naman yan. Pero for some people, luxury na kasi yun. And take note mga mentors, yung mga ganong bagay kasi is also parang nag-upgrade din yung social status mo kasi. Siyempre, di ba pag sinabi na Starbucks, anong pumapasok sa isip natin? Pag yung isang tao nakita mong naka-Starbucks, sige nga mga mentors, pa-chat sa chatbox, anong naiisip natin pagka yung isang tao nakita natin ay naka-Starbucks? Mayaman, sabi ni Mentor Andrea. Tama? Social, sabi ni Mentor Ria. Kasi bakit? Ang Starbucks, social ano yan eh, social status yan eh. Tama? So, ibig sabihin, pwede mo rin siyang i-share. Diba? At syempre, papatanong rin siya, ito, Roy, dati pa 3-in-1 ka lang, ngayon pa Starbucks ka na, anong meron? Diba? So, ganun siya mga mentors, huwag tayong mahiya. Kasi bakit? Ipopost natin kung ano yung natutulong sa atin ni I Am Worldwide. Di ba? Kaya pansin nyo yung mga mentors natin, mapunta ng coffee shop, mapunta kung saan nagpipicture. Kasi that's lifestyle. Sa work nila before, hindi na may experience yan. Di ba? Which is yun din yung nakaka-attack sa mga ibang tao. Di ba na, teka lang, buti pa siya nakakapunta sa ganito sa ganyan. Matagal ko nang gustong puntahan to eh. Matagal ko nang gustong puntahan yan. 'Di ba? So, i-post natin kung ano din yung lifestyle na nabibigay sa atin ni I Am Worldwide. Okay? Next natin is ayan. O so ito na, bibigyan ko na kayo ng pwede niyong sundan na oras ng posting. So, syempre, pagkagising sa umaga, maganda masimulan ng, yan, yung mga quotes, 'di ba? Or yung mga Bible verses. Kasi bakit? 'Di ba, alam naman natin mga mentors, na ang Facebook, toxic. Let's face it, 'di ba? Whether we like it or not, kada scroll natin sa Facebook, may makikita tayong hindi magandang balita. Tama? Or may makikita tayong negative thing. So ngayon, the point of starting your day with something positive is makikita rin kasi yan ng mga friends mo. Na, teka lang, si Mentor Eunice, ang ganda nung pinost niya pagkagising ng umaga. Yung tipong, ang pangit-pangit ng gising ko, tas may nabasa ako dun sa pinost ni Mentor Eunice, nakakaganda na, nakakagaan ng loob. Minsan mga mentors, akala natin wala lang yun. Diba? Pero alam nyo ba, may mga tao talaga na malaking effect sa kanila yung nabibigay sa kanila ng gano'n na nababasa nila. Kasi I have, naalala ko yung principal ko sa school dati, yung directress namin. Nag-message siya sa akin once na yun nga, bukod sa regarding sa barley. Tapos napagkwentuhan lang namin, sabi niya natutuwa daw siya kasi parang every morning daw, ang ganda daw ng mga nasi-share ko na mga quotes, na mga Bible verse. Kasi ang ganda nga namang simulan ng umaga na positive. Tama? Kasi makaka-apekto yun sa buong araw mo eh. 'Di ba? So every morning, share tayo something positive. 'Di ba? Ano ba yung thought of the day mo na gusto mong i-share? 'Di ba? So, ganun mga mentors, yun yung pwede mong simulang i-post sa umaga. Okay? What are your values? Inspirational, motivational, or life quotes? Next, syempre, about your products. Pero that doesn't necessarily mean na kailangan i-post mo agad lahat
Sabi dito, build curiosity to your viewers. Diba? Sabi dito, put your catchy caption. Keep it short and simple. Alam nyo mga mentors, gusto nyong tawag nito, gusto nyong makakita ng mga malulupit na caption. Diba? I-follow nyo po si Mentor Poy mga mens. Diba? Sobrang catchy ng caption si Mentor Poy. And at the same time mga mentors, when it comes to building curiosity, yung mga kailangan mo ding maging creative mag-isip ng caption. Hindi pong, example, malamig ngayon, ay ang lamig, parang gusto ko magkape. That's it. Tapos, picture ng latte. 'Di ba? O kaya naman, example, anong tawag nito? Yung after workout drink. Tapos, mag-picture kang ganyan. Tapos may hawak ka na, nakakanaw na barley. 'Di ba? Tapos yung box ng barley nasa gilid. Kumbaga, hindi yung focal point ng picture, pero nasa gilid siya. Kita pa din. So technically, isipin ng mga tao, ano ba yung after workout drink na yan? Bakit siya kulay green? Kumbaga, nagbi-build na siya ng curiosity. So kailangan natin maging creative din. Okay? Hindi yung todo bigay tayo sa pagpo-post about the products. No? Next natin is yung daily activities tulad ng ganito. Mga mentors, hindi naman sinabi na right at this moment, pwede mo siyang i-post. Na, kumaga, post ko na, ngayon to, ganito, ganyan. Pwede mo rin tong i-post mamaya, yung training natin. Diba? Pwede mo rin siyang i-post mamaya ng hapon, or, alam mo yun, mga mens, basta as long as may napopost ka na daily activities. Pwede mo rin ditong ilagay, yun nga, nag-process ka ng pay-in, or may client kang tinok, 'di ba? Nag-flyering ka. So, pwede 'yan as long as part siya ng daily activities mo. Nagsagot ka ng mga inquiries, okay? Tapos, ayan, yung mga talk, Zoom meetings, ganyan. Tapos, next naman, pagdating ng 8 p.m., pwede mo ditong ilagay yung mga lifestyle. Yung tipong nagkape ka sa labas, ganyan, nag-travel ka, yung mga results mo, pwede rin kung mentorship, paano yun? Nagsa-start pa lang wala pa akong masyadong result. The result ng mentors mo. 'Di ba? Uy, grabe tong nagtuturo sa akin sa business. Ang galing ang galing nung resulta niya. Na-excite lang ako kasi ako na yung susunod. 'Di ba? So, ganun mga mentors, no? Ito kasi, usually, pag 8 p.m., ito na yung mga oras na nakauwi na yung mga empleyado. 'Di ba? Or pauwi pa lang sila. So, syempre, yung tipo na pagod-pagod sila, 'di ba? Ano ba yan? Naghahanap ako, ano ba yung pwede kong gawin na, na pwedeng, makuha yung gusto ko or makapagbabago ng takbo ng buhay ko. Tapos, nakita yung post ni Mentor Chesa na, ay, teka lang, kumita siya ng ano ba yung Give Me 5? Grabe. Sa isang linggo, may siya, may 4,500 siya. 'Di ba? So, mapapaisip ngayon yung client, 'di ba? Yung tipong habang nasa jeep, no, ang init, pawis-pawis pa siya, tapos nakita yung gano'n. So, makaka-build din siya ng curiosity. And pansin niyo mga mentors, so may oras talaga ng posting. 'Di ba? Hindi pa pwede na post ka lang isang bagsakan, post ka lang lahat. 'Di ba? Tapos next niyan, yan, kung after ng training ni I Am Worldwide, pwede mo ding i-share dito ano yung natutunan mo sa training. Whether training sa office or training sa mga kanya-kanya nating team, i-share mo din yan. 'Di ba kasi, makikita rin yan ng natin na, ay, teka lang, ay parang parang sa pula ko dito sa natutunan ni Kumaring Telma. Parang ito yung parang ito yung tawag nito, panghahawakan ko ngayon, o 'di ba? So mga mentors, so share din natin ano ba yung natutunan natin sa mga trainings. 'Di ba? Syempre sa mga moms, 'di ba? Pwede natin i-share yan. Pwede natin i-share sa wall natin. Okay? And syempre, at least once a week, 'di ba? Mag-post tayo kasama yung mga owners, yung mga top mentors, 'di ba? Para at least makita nila na, ay, teka lang, yan yung presidente ng I Am Worldwide. Yan yung yung vice president. Uy, kasama yan si Miss Maritoni Fernandez. 'Di ba? So malaking din yan malaking factor din yan to build your credibility, especially sa mga clients mo. Okay? Next. Ayan, Facebook story or yung mga stories. 'Di ba? Mga mentors, lahat naman marunong mag-story, 'di ba? Yan naman yung i-click mo lang yung sa Messenger, tas maganda mentors dito, lagyan mo ng tugtog. Okay? So ayan no mga mentors, pansin nyo, may oras din, 'di ba, yung pagpo-post ng mga sa story.
Mentors, alam nyo ba, malaking factor din na may tugtog yung story nyo. Kasi nakakaano siya, nakaka-entertain siya. Yung tipong hindi lang siya picture. Tapos mga mens, ito din iwasan natin. Yung tipong sunod-sunod tayo magpo-post ng ng story. Minsan kasi ganun eh. May kilala ba kayong ganun? Yung tipong parang PowerPoint presentation na yung story niya. Di ba? Yung tipong hindi na ba tapos tong taong to? Parang stories niya pa rin to. Di ba? Yung tipong nakailang pindot-pindot na. Si Desiree, ang daming mag-post sa sa story. Bakit? PowerPoint presentation ba to? Di ba? So, mentors, dahan-dahan lang din sa pagpo-post. Okay? At least 5 or 6 na post per day, okay na yun. Di ba? Tapos lagyan natin ng, ng audio. Okay? So, ganun mga mentors, no? Kasi yan, malaking factor talaga mga ments na may naririnig sila para hindi rin boring. Diba? Tsaka pag mga mentors, so pag wala kasing audio yung story natin, mabilis lang nila yung lalagpasan. Ganun. Tapos pag maglalagay kayo ng mga text dun sa story nyo, wag yung masyadong mahaba. Kasi ang lifespan tuloy, ang attention span ng mga tao sobrang iksi na lang. Kasi yung tipong pag hindi siya naging interesado sa story mo, click na 'yan. 'Di ba? So dapat very precise lang din or keep it short and simple lang din sa mga text na ilalagay natin sa story. Okay? Next natin is ayan. Lahat ba nagla-live once a week? Importante mga mentors, at least once a week nagla-live tayo. Whether it's about the product, it's about your experiences, 'di ba? At least 15 to 20 minutes. Maganda nga kung at least 30 minutes eh. 'Di ba? Share mo lang ano yung natutunan mo or anong natutunan mo for the whole week, ano yung mga realization mo, anong natulong sa'yo ng Barley, 'di ba? Kasi mga mentors, alam nyo ba kahit hindi mo friend, nakikita yung live mo. May isa akong client eh, nag-live ako before nung sa Mustang na sasakyan, tapos parang nag-chat siya sa akin, nakita ko siya sa message request ko, tapos parang sabi niya, "Sir, ang ganda naman po nung sasakyan. Paano po ba mag-join kay Iron Worldwide?" O, di ba? Yung mga ganun na agad. Kasi bakit? Tinanong ko siya, sabi ko, "Saan niyo po nakita yung post ko?" Sabi niya, "Napanood ko kasi sa live." Di ba? So, mga mentors, friends pa natin or hindi, nakikita nila yung live natin. Tapos, ganito pa yan, Mens. Pag ikaw, madalas kang nagla-live, at nakita ni Meta or ni Facebook na masipag ka mag-live, ikaw yung madalas makikita dun sa yung pag nagpunta sa live, ikaw yung nasa unahan. 'Di ba? So, kailangan masipag rin tayo or wag nating isang tabi yung pagla-live din. Okay? Tapos ito din mga mentors, no, yung oras din when it comes to Facebook Live, dapat consistent. Yung tipong live every 9 p.m., live every 10 p.m., very important kasi yun. Para at least, alam ng viewers mo kailan kanila aabangan. O di ba? Ang social, kaabang-abang. Di ba? Lakas mo no? Prime time teleserye talaga. Diba? So, very important may time slot, no? May time na consistent ka dapat lagi nagla-live nun. Okay? Tapos, next natin, always use hashtags. O baka may pag nagpo-post ka, walang, tawag to? Walang hashtag. Okay, so very important yan, gumamit tayo ng mga hashtag na ito. Mentors, wag naman natin gamitin lahat. Okay? Ang suggestion ko, at least 3 na hashtag. 'Di ba? Kasi pag ginamit natin lahat yan, tatama rin na basahin yung usually ang mga tao, kahit ako din eh, pag may nakita ako, nakiklik yung, di ba, sa caption, pag masyadong mahaba, may nakalagay doon more. Di ba? Yung click more. Pag may ganun na hindi ko na binabasa, hindi ko na kiniklik. Di ba? So at least 3 hashtag lang mga ments. Di ba? Pwede na po yun. No, and at the same time, ayan, never post anything negative. Whether it's something na gusto mo talagang i-share, 'di ba? Yung tipong mga gato, no, auto move on sa mga taong binabaliwala ako. Hashtag feeling heartbroken. O, 'di ba? Meron pa yung shout out nga pala kay Marites. O, sana po walang Marites dito, no?
Salamat sa pagkukuwento mo. Ang lupit mo talagang CCTV, may mga ganun pa, eh, 'no? O kaya naman ito yung malupit, 'di ba? Yung may picture na ang bait-bait mo nung nangungutang ka, ngayong sinisingil ka, daig mo pa si ganito, si ganyan. May mga ganyan, tama? Nakakatawa man siya pero may gano'n, eh. 'Di ba? Mga mentors, iwasan nating mag-post ng gano'n. Okey, kasi bakit? Makikita 'yan ng ano, makikita 'yan ng mga client natin, "Ay, ganito pala mag-post si ganito, si ganyan. Para namang ang negative naman ng ano na 'to, ng aura ng taong 'to, puro ganitong napo-post." 'Di ba, and mga mentors, ito po mga mens, we are, especially na nasa negosyo po tayo. Ang hirap mga mens, 'di ba, yung especially sa panahon ngayon kasi siyempre nagkakaroon tayo ng, alam naman natin 'di ba, nasa gitna tayo ngayon ng ano, ng crisis sa ating government, 'di ba mga mentors? Pero as much as possible, kung ano man yung ano natin, kung ano yung man yung anong tawag 'to, yung belief natin sa kung ano nangyayari, let's keep it to ourselves. Kasi whether we like it or not, yung mga taong makakita ng post natin, hindi nila ano, possible iba sila ng ano, iba sila ng paniniwala, tama? So technically, yung ano na sana, yung tawag nito, yung client mo na sana, kaso nag-post ka pa ng something na wala pa. 'Di ba? So natututo ba mga mentors, 'no? Kumbaga hayaan na natin yung ibang tao na mag-post tungkol dun, wag na tayong dumagdag. Tama ba? 'Di ba? Kasi tandaan natin we have a business na kailangan nating alagaan, 'di ba? So mga mentors ha, wag na tayong makisali sa kanila. Okay ba 'yon? Noted ba 'yon, mentors? Okay? Kasi kayo din naman ang mahihirapan niyan. Kasi siyempre meron na nga tayong digital footprint na tinatawag. So kung ano yung na-post mo sa Facebook or sa social media, diyan na yan forever, 'di ba? So next natin, ayan, yung mga maling postings. Next natin, linisin natin yung friends list natin. Okay? So, ayan, follow natin at i-favorite yung mga owner at top mentors natin. 'Di ba? Para at least nakikita natin everyday yung kanilang mga postings. Actually, alam niyo ba mga mentors, yung ano, yung tawag nito, 'di ba sabi ko kayo na pagkagising sa umaga, mag-post ng ano, ng values. 'Di ba? Motivational, inspirational, ganyan. Alam niyo ba mga mentors, pag naka-favorite kayo sa mga top mentors natin, tsaka sa mga owners, hindi na kayo mahihirapang mag-isip ng ipo-post. Kasi sila na mismo ang nagpo-post. Ang gagawin na lang natin i-share, 'di ba? Or kung gusto mo, i-copy paste mo na lang din, 'di ba? So, mga mentors importante rin 'no, at the same time sila, para updated din tayo agad sa ano ba yung mga ganap, may mga pagganap pa sila VP, sila Pres, 'di ba? Mga top mentors natin sila GM, 'di ba? So, very important din yan, and at the same time pati cross lines, 'di ba? Kung hindi man natin mga mentors pa-add friend, i-add to i-follow natin ta's add to favorites. Okay? Ayan, so paano ba mentor siya mag-add to favorites? O ngayon, punta ka sa profile, kunyari ni VP. Ngayon, sa profile ni VP, may makikita kang tatlong tuldok dito sa gilid. Pagka-click mo nung tatlong tuldok sa gilid, may lalabas dyan na favorite, na follow at favorites. Okay? So, click nyo po yan mga mentors para sila yung ma-priority na, kunyari, may bago silang post, sila yung una-una mo makikita. Okay? O, ngayon, ano yung daily goal natin? Add 10 friends. Take note ha, prospects. Baka naman yung 10 friends, puro mga taga-IAM. Mga mens, wala ka nang mapapapay-in doon kasi members na sila. So, tignan mo din ha, baka kasi mamaya, 50%, 90% ng friends mo puro taga-IAM. Joke time, mens. Okay? Tapos ito din, remove 10 friends. Yung mga negative yung pino-post, yung mga hindi, yung mga unhelpful, 'di ba? Or yung mga inactive. Tapos mentors, no, remove mo din yung kasi minsan may mga friends tayo na isang tao lang naman siya pero ang Facebook profile lima, tatlo, 'di ba? May mga ganun. I-remove na natin sila. Tanong mo na lang, friend, ano ba dito yung active mong account? Para i-remove ko na iba mong account. 'Di ba? Kasi
mentors para makapag-giveaway din dun sa mga prospects mo pa para may slots pa dun sa kanila. Okay? Next is, mga mentors ha, huwag nating isipin, halo, i-unfriend ko baka magtampo to sa akin. Hindi naman sa hindi naman sa totoong buhay natin sila i-unfriend. Sa Facebook lang naman. Pwede mo na sabihin, friend, teka lang medyo negative ka na kasi, medyo hindi na maganda yung, kumbaga hindi nakakatulong. So, unfriend muna kita sa Facebook. Sa Facebook lang naman. 'Di ba? Sa totoong buhay naman, friends pa rin naman tayo. Okay? So, ganun siya mga mensa. And at the same time, ito yung mga dapat nating i-follow. Lahat ba naka-follow na? 'Di ba? Sa mga sa I Am Worldwide, 'di ba? Sa page ni VP, ni Press. 'Di ba? Tapos i-follow din natin yung mga page ng natin, ng mga team natin, yung Team Blast, 'di ba? Yung mga iba't ibang sub-teams ng Team Blast. 'Di ba? Naka-follow na ba tayo diyan? Naka-favorites na ba tayo diyan? 'Di ba? Tapos mga mentors, ayan, i-check mo rin and i-priority mo rin sila or i-favorite mo rin yung mga page na yon. Okay? Tapos mga mentors, ayan, yan, you've reached the limit. Take note mga mentors, sa 30 friends and pages lang yung pwede mong i-add sa favorite. So, choose wisely. Piliin mo sino dito yung pinaka magbibigay ng value sa'yo. Okay? Tapos, be active on reacting, commenting, and sharing other people's posts. Give and receive. Mga mentors, pag may nakikita kang post ng taga-IAM or mga downlines mo, huwag ka namang mahiyang mag-react, mag-comment, 'di ba? Kasi, kumbaga, kung ano yung binibigay mo, yun yung nakukuha mo din. 'Di ba? And at the same time, mas nakakaengganyo kasi sa client na makita na ang daming nagko-comment at nagre-react doon sa isang post. Do you agree? 'Di ba? Example, tayo bibili tayo sa Shopee, 'di ba? Or sa Lazada. Tapos anong hinahanap natin doon sa isang product? Yung ano, maraming, sige mga mens, pwede naman pong mag-comment. Pag bibili tayo ng item sa mga online shopping, anong una nating hinahanap na marami dapat? Reviews, reactions, 'di ba? Yung mga stars. Kasi bakit? Doon tayo magbabase kung maganda siya or hindi. Tama? So isipin nyo, ganun din yung pagpo-post sa mga postings natin. Mas nakaka-attract yung maraming comments and maraming reacts. Take note mga mentors ha, sa comments, isipin naman natin yung yung i-comment natin. Alam nyo ba mga mentors, no? Yung may natutunan akong bago dun sa mga bagong downlines ni Mentor Jet Montero, na pag nagko-comment sila, hindi yung tipong yung tipong congrats, gato ganyan. Nag-iisip pagandahan sila ments ng comment. Yung tipong parang graded recitation yung comment nila. Hindi siya because mahaba, pero pag binasa mo yung comment, alam mong pinag-isipan. 'Di ba? And malaking factor yun mga mens pag nababasa ni client. Isipin ni client, ay hindi to parang simple lang. Kasi grabe yung comments eh. Talagang pinag-isipan. 'Di ba? Ang ganda ng mga sinabi, ganito ganyan. Hindi siya mga scripted. Do you agree mga mens? So yun mga mentors, no, hindi naman to abot ng isang oras pag magko-comment tayo. 'Di ba? So ganun siya mga mentors. No? And syempre, always be consistent sa lahat ng mga ginagawa natin. Especially sa lahat ng social media platforms natin. No? So, yun lang mga mentors. Thank you so much sa binigay niyong time. And I hope kahit very quick lang yung ating training, yung ating mentoring, and meron kayong natutunan. So once again, I'm Mentor Sean. To God be all the glory and I am worldwide. Back to you sa ating pinakabata at pinaka-Latinang mentor host, Mentor Rose Mercado. Ayan, Mens. Wait lang, Mens. Naka-mute ka po yata. Yan, thank you, Mentor Sean. Mentors, I'm pretty sure na marami talaga tayong natutunan dahil doon sa mga newbies, okay lang na paulit-ulitin dahil yung mga matatagal na pinapaulit-ulit pa rin yan. Kahit